Ang Russia ay nagpayag ng interes na makipagtulungan sa Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, makatulong din ang kooperasyon ng dalawang bansa sa planong pagpapatayo ng vaccine manufacturing plant sa Pilipinas. Naging mas malapit ang diplomatikong pagkakaibigan ng Pilipinas at Russia dahil sa foreign policy ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, umuusad ang kooperasyon sa industriya ng enerhiya. Noong May 25, 2021, ginanap ang 45th anniversary ng diplomatic relations ng Russia at Pilipinas. Ayon sa ambasador ng Russia sa Pilipinas na si Marat Pavlov, na interesado ang mga Russian companies na mag-invest sa pagpapatayo ng mga power plants sa Pilipinas. Plano rin na i-upgrade ang mga lumang power plants ng bansa. Sabi ng Russian ambassador na dahil sa multilateral policy ng Duterte administration, dito nagsimulang ma-attract ang mga Russian investor na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Russian energy companies are interested, for example, in the modernization of existing power plants and construction of new power plants based on coal, natural gas, and nuclear. Ang cooperation sa nuclear energy ay malaki ang magiging contribution sa pagtaas ng energy security sa Pilipinas na lalong mag-aatid ng maraming investment and technology sa bansa. Ang pagpasok ng Russian investor ay maaaring makapagpalakas ng trading sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ang Russian exports ay maaari pang lumawak sa pamamagitan ng pagsusupply ng wheat, grain, poultry at marami pang iba. Ang Russian companies ay interesado rin na mag-export ng coal at crude oil. Sabi pa ng ambassador ng Russia, maaari ring mag-supply ang Russia ng makina at mga parts ng aircrafts at helicopters. Katunayan, ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Elizabeth Buensuceso, maaaring sumali ang Russian companies sa oil and gas exploration and development sa ilalim ng PCECP o Philippine Conventional Energy Contracting Program. Ayon kay Undersecretary Buensuceso, as the Philippines works to enhance its energy security, Russian investments and technology can greatly contribute to diversifying our energy resources. Sabi pa niya na ang Pilipinas at Russia ay magtutulungan para paigtingin ang paggamit ng nuclear energy. Bukod sa energy source, maaari ding umano i-develop ng Russia ang nuclear medicine sa Pilipinas. Kaya bukas ang DFA sa pakikipagkooperasyon sa Russia na unang nagayag ng interes sa pagpapatayo ng manufacturing plant ng bakuna sa Pilipinas. Malaking tulong din ito sa bansa kapag naitayo na ang Virology Science and Technology Institute of the Philippines. Kung matatandaan, noong taong 2019, ang Pilipinas at Russia ay pumirma ng 10 business deals. Actually, ang Pangulong Duterte ay nag-assure ng protection para sa mga Russian investments. Doon pa lang, hinikayat na niyang mga Russian investors na magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas at mag-participate sa kanyang programa na Build Infrastructure Program. Ayon kay Presidente Duterte, noong nasa Moscow siya sa ginanap na Philippines-Russia Business Forum, I invite you to participate in the massive Build Infrastructure Program, especially in transport and railway construction, where Russia has high expertise. Let me assure you that your investments are assured of gains and protection in my country.
Russia ay nagpayag ng interes na makipagtulungan sa Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, makakatulong din ang kooperasyon ng dalawang bansa sa planong pagpapatayo ng vaccine manufacturing plant sa Pilipinas. Naging mas malapit ang diplomatikong pagkakaibigan ng Pilipinas at Russia dahil sa foreign policy ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, umuusad ang kooperasyon sa industriya ng enerhiya. Noong May 25, 2021, ginanap ang 45th anniversary ng diplomatic relations ng Russia at Pilipinas. Ayon sa ambasador ng Russia sa Pilipinas na si Marat Pavlov, na interesado ang mga Russian companies na mag-invest sa pagpapatayo ng mga power plants sa Pilipinas. Plano rin na i-upgrade ang mga lumang power plants ng bansa. Sabi ng Russian ambassador na dahil sa multilateral policy ng Duterte administration, dito nagsimulang ma-attract ang mga Russian investor na magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Russian energy companies are interested, for example, in the modernization of existing power plants and construction of new power plants based on coal, natural gas, and nuclear. Ang cooperation sa nuclear energy ay malaki ang magiging kontribusyon sa pagtaas ng energy security sa Pilipinas na lalong mag-aatid ng maraming investment and technology sa bansa. Ang pagpasok ng Russian investor ay maaaring makapagpalakas ng trading sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ang Russian exports ay maaari pang lumawak sa pamamagitan ng pagsusupply ng wheat, grain, poultry at marami pang iba. Ang Russian companies ay interesado rin na mag-export ng coal at crude oil. Sabi pa ng ambassador ng Russia, maaari ring mag-supply ang Russia ng makina at mga parts ng aircrafts at helicopters. Katunayan, ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Elizabeth Buensuceso, maaaring sumali ang Russian companies sa oil and gas exploration and development sa ilalim ng PCECP o Philippine Conventional Energy Contracting Program. Ayon kay Undersecretary Buensuceso, as the Philippines works to enhance its energy security, Russian investments and technology can greatly contribute to diversifying our energy resources. Sabi pa niya na ang Pilipinas at Russia ay magtutulungan para paigtingin ang paggamit ng nuclear energy. Bukod sa energy source, maaari ding umano i-develop ng Russia ang nuclear medicine sa Pilipinas. Kaya bukas ang DFA sa pakikipagkooperasyon sa Russia na unang nagayag ng interes sa pagpapatayo ng manufacturing plant ng bakuna sa Pilipinas. Malaking tulong din ito sa bansa kapag naitayo na ang Virology Science and Technology Institute of the Philippines. Kung matatandaan, noong taong 2019, ang Pilipinas at Russia ay pumirma ng 10 business deals. Actually, ang Pangulong Duterte ay nag-assure ng protection para sa mga Russian investments. Doon pa lang, hinikayat na niyang mga Russian investors na magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas at mag-participate sa kanyang programa na Build Infrastructure Program. Ayon kay Presidente Duterte, noong nasa Moscow siya sa ginanap na Philippines-Russia Business Forum, I invite you to participate in the massive Build Infrastructure Program, especially in transport and railway construction, where Russia has high expertise. Let me assure you that your investments are assured of gains and protection in my country.